Madalas ay 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Marco. Tahimik pa ang kalsada, nakabaliktad pa ang mga upuan sa karinderya sa kanto, at tanging huni ng kuliglig at alingawngaw ng tren sa malayo ang kasama niya habang nagkatape sa harap ng maliit na bahay nilang yari sa pinagtagning plywood at yero. Sa ibabaw ng mesa katabi ng lumang thermos, nakapatong ang isang kupas na kwadernong may pahina-pahina pan halos mapunit na, ang notebook na minana niya sa ama. Sa pabalat nito, nakasulat sa tinta na kumupas, mga sulatin sa matematika ni Prof. Ramon. "Anak, magbaon ka," sabi ni Aling Rosa, ina ni Marco, habang iniipit sa lumang supot ang 2 pandesal at nilalagay sa bulsa ang isang pirasong piniritong itlog. Kita sa kanyang mukha ang mga guhit ng taon at pagod. Ngunit hindi kailanman nawawala ang sigla sa boses kapag kausap ang anak. "Huwag mong kalimutan ang payong. Baka umulan na naman sa site." "Ma, pwede na ako sa kape at pandesal. Mamayang tanghali na lang ako bibili ng ulam," sagot ni Marco, ngumingiti habang isinusukbit ang luma niyang tool belt. "Si Lia gising na? Nag-aayos na ng gamit. May quiz daw sila sa algebra," tugon ni Aling Rosa. Saka umupo sa harap ni Marco. "Salamat sa Diyos at tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng trabaho mo." "Trabaho lang to, ma. Kaya natin to," sabi ni Marco. Tumayo siya at dinampian ng halik ang noo ng ina, saka pinulot ang notebook ng ama at isinilid sa backpack. "Kung may oras mamaya, tuturuan ko si Lia. Gusto kong mataas ang puntos niya." Sa daan, sinalubong si Marco ng mga kapitbahay. "Marco, yung gripo namin, tumutulo na naman!" Sigaw ni Mang Eddie, nag-aangat ng balde sa harap ng maliit na tindahan. "Daanan ko po mamaya pag uwi," sagot ni Marco. "Baka gasket lang yan o may bara sa aerator." "Ayos ka talaga, iho." Sabad ni Aling Tess sa sari-sari, iniabit ang sukli sa suking bumibili ng sigarilyo. "Kung lahat ng tubero kasing sipag mo, hindi ka ni mapapabudol ng kung sino-sino." Mumiti lang si Marco at naglakad. Hindi man siya nakapagtapos ng kolehiyo. 1 taon lang sa engineering ang naabit niya bago sumuko sa realidad ng matrikula at gastusin. Hindi kailanman nawala sa kanya ang hilig sa numero. Mula pagkapata, nahuhumaling na siya sa mga pattern. Ang paraan ng pagsunod-sunod ng mga tiles sa kapitbahay, ang ritmo ng patak ng ulan sa bubong, ang rasyo ng sabon at tubig para sa pinakamabisang bula. Sa kanya, ang mundo ay isang problemang pwedeng lutasin kung mahahanap ang tamang formula at tiyempo. Sa site ng unang kliyente, isang lumang apartment na may taga sa kitchen sink, tinanggal ni Marco ang sira na trap. Iningnan ang kung saan galing ang luwa ng tubig at mabilis na nagpasya kung anong fittings ang kailangan. "Ate, yung P-trap ninyo kalawang na. Palitan natin ng PVC tapos seal natin ng maayos para hindi bumalik ang amoy." "Magkano, Marco?" tanong ng may-ari, halatang tag-aalala. "Bahala na po kayo kung magkano ang kaya," sagot niya sabay ngiti. Mas mahal po kasi ang hindi maayos na amoy sa bahay kaysa sa pyesa. Sa loob ng 30 minuto, tuyo na ang ilalim ng lababo at ang dating humahalimuyak na amoy kulong ay napalitan ng simpleng amoy ng sabon at bakal. Inabot ni ate ang kulang-kulang na bayad na tinanggap ni Marco na walang reklamo. Paglapit ng tanghali, pauwi na siya para sunduin si Lia sa eskwela. Dinaanan muna niya si Mang Eddie gaya ng pangako. "Gasket lang ngamang," sabi ni Marco habang pinupunasan ng gripo. "Pamalit lang at higpit. Subukan ninyo ngayon. Parang bago na," natutuwang tugon ni Mang Eddie. "Magkano?" "Libre na po yan. Pambawi na lang sa bayad ninyo sa palamig kapag dumaan ako," biro ni Marco at sabay silang natawa. Sa bahay, nadatnan niya si Lia sa lamesa, hawak ang lapis at nakatitig sa worksheet. "Kuya," sabi ni Lia, naghaalangan. "May word problem. Paano to?" Umupo si Marco sa tabi. "Basahin mo muna ng dahan-dahan. Kung ang tubo ng tindahan sa bawat piraso ng paninda ay proporsyonal sa dami ng nabenta." Tumigil si Lia. "Ang labo, kuya." "Huwag mong kanaisan ng salita. Hanapin mo ang numero," wika ni Marco. "Isipin mo na parang gripo. Kapag mas maraming benta, mas malakas ang agos ng tubo."
Anong relasyon? Proportion, di ba? So kung doble ang benta, doble ang tubo. Kaya ang equation, direct proportion, bulalas ni Leah. So y equals kx? Tama. Kumindat si Marco. Hanapin mo si Kay gamit ang sample na binigay sa baba. Emitin mo ang pinakaunang datos. Huwag ka matakot sa letra. Kaibigan mo yan. Nakangiting tumango si Leah. Saka masiglang nagsulat. Sa gilid ng mesa, napatingin si Marco sa notebook ng ama na nasa ibabaw ng aparador. Naalala niya bigla ang gabong huli silang nagkausap. Ang gabing bago madala sa ospital si Professor Ramon dahil sa biglaang atake sa puso. Marco, sabi ng ama noon, nakaupo sa kahoy na bangko, hawak ang parehong notebook. Huwag mong wawalan ng gana sa pag-aaral ng buhay. Hindi lang sa eskwelahan may aral. Bawat tagas ng tubo may dahilan. Bawat problema may paraan. Ang mahalaga, marunong kang tumingin ng loob at hindi lang ng ibabaw. Tay, pero yung tuition ko, naalala ni Marco ang kabigatan sa dibdib habang binabanggit iyon. Anak, napailing ang ama, nakaniti pa rin. Walang nakakahiya sa pag-urong kumpara sa pamilya. Pwede kang lumipat ng ruta at makarating pa rin sa patutumuhan. Ang importante, hindi ka hihinto sa pagkatuto. Mula noon, pinili ni Marco ang pagwawakas muna sa kanyang kurso. Pumasok siyang helper sa paggawaan ng tubo, natuto mula sa mas matatandang tubero. Kumayod araw at gabi para maitawid ang pangangailangan sa bahay. At nang tuluyang pumanaw ang ama, parang sinindihan ng pangako ang dibdib niya. Aalagaan niya si Aling Rosa at si Leah. At hindi niya ihihinto ang pag-aaral, kahit sariling paraan, kahit sa bangketa at sa librong iniwan ng itay. Kaya tuwing gabi, matapos ang trabaho, binubuklat niya ang notebook. Nandoon ang mga sulat kamay na paliwanag sa fractions at series. Mga sketsa ng pipes na may katabing formula ng flow rate at kung minsan ay maliliit na pangungusap. Ang tiyaga, tulay ng talino. Doon siya humuhugot ng lakas. Doon siya bumabalik kapag naduduwag sa hirap. Kuya, tapos na, sigaw ni Leah. Iniabot ang papel. Pwede mo bang tingnan? Tiningnan ni Marco ang solusyon. Maayos ang pagkakasunod. Pero dito sa huli, nalito ka sa unit. Kung piso ang tubo at piraso ang benta, ang kamo ay piso kada piraso. Lagyan mo ng unit para hindi ka nalilito. Ay oo nga, tawa ni Leah, medyo namumula ang pisngi. Salamat. Maya-maya kumatok si Aling Tess sa pinto. May dalang 2 take-out na ulam. Marco, pasalubong ko na sa inyo. Nagpasobra ako ng adobong manok. At saka, salamat sa pag-ayos ng gripo ni Mang Eddie. Natigil na ang reklamo ng asawa niya sa patak. Naku, nakakahiya naman, sagot ni Aling Rosa, ngunit kinuha rin ang pagkain. Maraming salamat, Tess. Wala yun, kundi dahil kay Marco nalunod na sa tubig ang tindahan ko, biro ni Aling Tess. Bukod pa riyan, may balita ako. May tumawag kanina, naghahanap ng tubero para sa malaking building. Baka interesado ka, Marco? Malaki ang bayad, sabi. Napatingin si Marco sa ina, saka kay Leah. Kung maayos ang oras, tatanggapin ko. Kailangan din natin ang pambili ng bagong sapatos mo, Leah, di ba? Kuya naman, nahihiyang sabi ni Leah. Pero bakas ang tuwa sa mata. Kinagabihan, habang tahimik ang bahay at nagsisikip ang hangin bago sunggulan, muling binuklat ni Marco ang notebook ng ama. Tumulas ang daliri niya sa pahinang may paborito niyang linyang sulat kamay. Ang tanong, tulad ng tagas, ay hindi kaaway. Ito ay paanyaya. Napangiti siya. Sa mga kamay niyan sanay sa grasa at kalawang, patuloy ang pagtitipo ng tahimik na talino. Isang pilak na sinulid na dahan-dahang humahabi ng bagong bukas para sa kanilang tatlo. Anak, tawag ni Aling Rosa mula sa higaan. Bahagyang paos ang boses. Magpahinga ka na. Baka maaga ang gising mo bukas. Opo ma, sagot ni Marco. Isinara ang kwaderno at tinapos ang paglista ng mga kailangang pyesa para bukas. Inayos niya ang tool belt, nagbilang ng tornilyo at teflon tape at sinigurong maayos ang payong. Sa likod bahay, umuugong ang palayok ni nanay na pinakuluan pa ang ating adobong tira para bumango ulit. Sa labas,
kumulog ng malayo, parang paalala na may darating na ulan. At siguro may mga bagong tawag, bagong problema at bagong pagkakataon para magamit ang talas ng isip at kabutihan ng loob. Bago pumikit, dumungaw si Marco sa bintana. Ang liwanag ng poste ay dumudulas sa mga telang nasasampay, parang dayami ng liwanag na dahan-dahang humahaplos sa gabi. Sa dibdib niya, buo ang loob. Wala siyang degree, ngunit may kamay siyang marunong umunawa sa galaw ng tubig at may isip na hindi takot sa tanong. Kung anuman ang aalok ng bukas, kahit sirang tubo o komplikadong problema sa papel, haharapin niya para sa ina, para kay Lia, at para sa tangakong iniwan ng ama. Kinabukasan, maaga na namang gumising si Marco. Bit-bit ang kanyang lumang backpack at maayos na nakalagay ang mga gamit sa tool belt. Handa siyang tumungo sa bagong tawag na inirekomenda ni Aling Tess kagabi. Hindi niya pa alam kung ano ang eksaktong inaayos, ngunit sinabi ng nagpasabi na malaki ang gusali at nangangailangan ng mabilisang aksyon dahil naapektuhan na ang ilang opisina. Marco, mag-ingat ka roon ha, paalala ni Aling Rosa habang iniabot ang baon na kanin at tuyo. Hindi basta-basta yung mga matataas na lugar, baka mausisa ka ng mga tao. Ngumiti lang si Marco at tumango. Oo ma, huwag ka mag-alala. Trabaho lang naman ito. Kailangan natin ng dagdag para sa gamot mo. Pagdating niya sa Makati, hindi maiwasang mapatitig si Marco sa naglalakihang gusali. Sanay siya sa maliliit na bahay, apartment at tindahan, pero ngayon ay nasa harap siya ng isang 20 palapag na corporate tower na balot ng salamin. Sa labas pa lang, damang-dama na ang pagkakaiba ng kanyang mundo at ng mga taong narito. Ang mga dumaraan ay pawang nakakotse, nakapustura at may dalang mga mamahaling bag. Kuya, ikaw ba yung tinawag para sa tubo? Tanong ng guard sa entrance. Medyo nagtataka sa suot niyang simpleng t-shirt at faded na pantalon. Opo, kugod ni Marco, sabay pakita ng maliit na ID na gamit niya bilang freelancer. Dito ka dadaan, sa service entrance. Bawal ka sa main lobby. Malamig na sagot ng guard. Natahimik si Marco, pero hindi siya umangal. Sanay na siyang hindi pinalalampas sa mga ingranding lugar. Dumiretso siya sa gilid ng gusali at doon pumasok, dala ang mabibigat na tools. Habang naglalakad sa pasilyo, may mga empleyado nang nakatingin at bulungan ng bulungan. Sino yan? Akala ko bagong security guard. Pabulong ng isang babae. Hindi tubero raw. Tingnan mo yung sapatos niya. Halos butas na. Sagot ng isa pa, sabay tawa. Hinayaan lang ni Marco, ngunit ramdam niya ang pagkahiyang bumabalot sa paligid. Pinakiramdaman niya ang bawat mata na nakatingin sa kanya na parang hindi siya nararapat doon. Pag-akyat niya sa ikalimang palapag, isang sekretarya ang sumalubong. Sir Marco, dito po ang problema, pero sandali baka pwedeng ayusin mo na lang sa ibang oras. May meeting kasi mamaya si Mr. Alexander Uy, ang CEO. Narinig ni Marco ang pangalan pero hindi niya agad pinansin. Pumunta siya sa conference room kung saan nagmula ang problema. Nang silipin niya, may tubig na tumutulo mula sa pader, nagiging sagabal sa projector at wiring. Ayusin ko na po agad, sabi ni Marco. Mas lalaki ang sira kapag pinatagal. Habang nagsisimula na siya, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad, mestisuhin at nakabarong na lalaki. Halatang sanay ito sa atensyon dahil kahit ang mga empleyado ay agad na tumahimik at tumayo. Mr. Uy, good morning, bati ng isa. Si Marco naman ay nakatalikod pa, nakayuko habang hinuhugot ang luma niyang adjustable wrench. Nang bumaling siya para sumilip kung sino ang pumasok, sakalang niya napagtanto, ito pala ang CEO na sinasabi, si Alexander Uy. Bata pa ito, marahil nasa late 20s, ngunit halata ang kayamanan at kapangyarihan sa tindig. Sinalubong siya agad ng tingin ng CEO. Sino ka? Malamig na tanong ni Alexander. Tubero po. Ako po yung tinawag para ayusin ang tagas. Magalang na tugon ni Marco. Akala ko security ka. Ang itsura mo kasi parang hindi ka dapat nandito. Sagot ni Alexander sabay tawa. Pumalagpak pa ang ilan sa mga empleyado na nakikinig.
Tahimik lang si Marco, nakayuko at itinuloy ang trabaho. Ngunit hindi naawat si Alexander. Hindi ba kayo marunong magsuot man lang ng maayos? Nasa opisina ka ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, pero parang galing ka lang sa kalye. Narinig ito ng lahat at muling nagkaroon ng tawanan. May ilan na napailing, ngunit walang naglakas ng loob na sumabat. Pagkatapos ng ilang minuto, mabilis na naayos ni Marco ang tagas. Pinunasan niya ang sahig, siniguradong tuyo at ligtas. Tapos na po, sir. Wala na pong tagas. Sagot ni Alexander, nakataas ang kilay. Ngunit sa halip na pasalamatan, napansin niyang may nakasilip na lumang notebook sa bag ni Marco. Ano yan? Mukhang luma na. Notebook ba ng mga estudyante? Nagulat si Marco, pero agad niyang itinago. Pag-aaral lang po. Pag-aaral? Tubero ka, tapos may daladalang notebook na puno ng numero? Ano yan? Nagtuturo ka ba ng mathematics habang nag-aayos ng tubo? Patawa-patayang sabi ni Alexander. May mga empleyadong napatawa, pero may ilan din na natigilan. Nakikita ang tila sobra ng pang-aalipusta, ngunit hindi nagsalita si Marco. Sa halip, tumayo siya, nagligpit ng gamit at magalang na nagsabi, "Kung wala na po kayong ipapagawa, aalis na po ako." Tumawa si Alexander, saka nagsalita ng mas malakas. "Hindi pa. Gusto kitang subukan para makita natin kung hanggang saan ang kaya ng isang tulad mo." Nagbulungan ang mga empleyado. Ang ilan ay natuwa sa ideya ng kanilang CEO na may ipapagawa pa kay Marco. Sa isip ni Alexander, ito ang pagkakataon para lalo siyang ipahiya sa lahat. Isang simpleng tubero laban sa talino ng isang CEO. "Handa ka ba?" Tanong ni Alexander nakangisi. Tahimik si Marco. Ang tanging sagot niya, "Kung tungkol sa trabaho, gagawin ko. Kung tungkol naman sa pagmamaliit, wala akong pakialam. Basta tama ang gagawin ko, yon ang mahalaga." Sa puntong iyon, tila mas lalong nainggit at naasar si Alexander sa kasimplehan ng sagot ni Marco. Ngunit hindi pa niya inilalabas ang tunay na hamon na nakaplano sa isip niya. Habang papalabas si Marco ng gusali matapos magbayad ang sekretarya ng paunang fee, hindi niya alam na nagsisimula na ang mas malaking banggaan ng dalawang mundo. Ang mundo ng mayaman na CEO at ng isang hamak na tubero na dala lang ay ang kanyang sipag, talino at ang mga alaala ng kanyang ama. Sa labas, dumaan si Marco sa main lobby kahit pinigilan siya ng guard. Napatingin sa kanya ang ilang empleyado, iniisip kung sino ba talaga siya. At sa likod ng malalaking bintana ng gusali, nakamasid si Alexander, nakangisi at binubuo sa isip ang susunod na hakbang kung paano niya ipapahiya ang tuberong iyon sa harap ng lahat. Makalipas ang ilang araw mula ng unang pagkikita nila sa gusali, muling bumalik si Marco sa parehong kumpanya. Tinawag siyang muli dahil sa isa pang sira sa linya ng tubig na umabot na hanggang sa executive floor. Habang paakyat siya ng elevator, ramdam niya ang mga mata ng ilang empleyadong sumisilip at nagbubulungan. Para bang nakilala na siya, ang tuberong minsan na ring pinagkamalang security guard at pinagtawanan ng kanilang CEO. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang receptionist. "Sir Marco, dito po sa boardroom ang sira. Pasensya na, medyo magulo ngayon kasi nandyan ang mga executive at si Mr. Uy." Tumango si Marco at naglakad papasok. Pagkapasok niya, napansin agad ng mga tao ang simpleng kasuotan niya. Faded na pantalon at lumang polo. Nasa isang gilid si Alexander Uy, nakaupo sa malaking swivel chair, nakataas ang isang paa at hawak ang kape. Napakunot agad ang noon ng CEO nang makita siya. "Bakit ito na naman?" Malamig na tanong ni Alexander. "Wala bang ibang maayos na tubero sa Maynila? Bakit palabing ito ang pinapadala?" Napatigil sandali si Marco, ngunit agad niyang pinilit manatiling mahinahon. "Ako po ang nakaschedule, sir. Ayusin ko lang po ang tagas sa ilalim ng boardroom. Tatagal lang ito ng ilang minuto." Umiling si Alexander, sabay sigaw sa mga kasama. "Narinig niyo ba?"
Tatagalan daw ng ilang minuto. Pero tingnan nyo naman ang itsura. Parang hindi alam ang ginagawa. Baka mas lalo pang lumala ang sira. Nagkatawanan ng ilang empleyado. Ngunit may ilan ding napatingin na lamang sa sahig. Nahihiya sa ginawang pang-iinsulto ng kanilang boss. Hindi pinansin ni Marco ang mga tawanan. Lumuhod siya, binuksan ang compartment sa ilalim ng mahabang mesa at sinilip ang tubo. Habang nag-aayos, biglang nagpatuloy si Alexander sa panlalait. Alam mo ba, tubero, dito sa kumpanya ko, ang pinakamababang posisyon ay tumatanggap ng mas malaking sweldo sa isang linggo kaysa sa kinikita mo sa isang buwan. Nakakatawa, di ba? At eto ka, dumadayo sa opisina ko, pawisan at dala-dala ang kalawangin mong gamit. Napakagat-labi si Marco ngunit hindi siya nagsalita. Hindi dahil sa natakot siya, kundi dahil alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipagtalo. Ang tanging iniisip niya ay matapos ang trabaho at makauwi. Ngunit bago siya matapos, nakita ng CEO na may nakasilip na notebook sa gilid ng kanyang backpack. Ang parehong notebook na nakita niya noong una. Aba, malakas na sabi ni Alexander, sabay turo sa notebook. Ano yan? Notebook na puno ng sulat ng estudyante? O baka naman mga kwento ng buhay mahirap? Mabilis na kinuha ni Marco ang notebook at inilagay sa bag. Paalala lang po ito sa akin. Wala pong kinalaman sa trabaho. Ngunit hindi tumigil si Alexander. Siguro, mga numbers yan na hindi mo naman naiintindihan. Nagpapanggap ka lang na matalino. Pero sa totoo lang, simpleng tubo lang ang kaya mong ayusin. Huwag mo nang pilitin magmukhang higit pa sa kaya mo. Napatingin si Marco kay Alexander. Tahimik ngunit matalim ang mga mata. Hindi siya sumagot, ngunit halata ang pagpipigil. Ang ilan sa mga executive ay nagsimulang magbulungan. Isa pa nga ang nagsabi, "Boss, baka sobra na." Ngunit tinapunan lang sila ng tingin ni Alexander, dahilan para matahimik muli ang lahat. Matapos ang halos 30 minuto, natapos ni Marco ang pag-aayos ng tubo. Tumayo siya at humarap sa CEO. "Tapos na po, sir. Maayos na ang linya ng tubig. Wala na pong tagas." "Talaga lang?" sagot ni Alexander, nakangisi. "Siguraduhin mo, dahil kapag bumalik yan, ikaw ang unang tatanggalin sa listahan ng mga tubero sa lungsod na to." Tumango si Marco, kinuha ang gamit at naglakad palabas ng boardroom. Ngunit bago siya tuluyang nakalabas, narinig niyang muling nagsalita si Alexander. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasama? Ang isang taong hindi marunong kilalanin ang kanyang lugar. Tubero lang, pero dala-dala ang notebook na puno ng pangarap. Nakakatawa, hindi ba? May nagtawanan, may napailing. Si Marco, sa kabila ng lahat, ay hindi tumugon. Ngunit sa loob niya, may nagningas. Hindi galit, kundi determinasyon. Determinasyon na patunayan, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi ng gawa, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa suot na damit o sa trabaho niya, kundi sa kung paano siya tumindig sa gitna ng pangmamaliit. Sa kanyang paglabas ng gusali, ramdam niya ang bigat ng pangungutya ni Alexander. Ngunit dala rin niya ang alaala ng kanyang ama, ang mga pangaral sa notebook at ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Sa isip niya, bulin niya sa sarili, hindi ko kailangang ipakita sa kanila ngayon. Darating ang araw na makikita rin nila kung sino talaga ako. At mula sa simpleng alitan na iyon, nagsimula ang mas malalim na banggaan ng kanilang mga mundo. Isang banggaan na hindi lamang susukat sa tibay ng isang tubo, kundi sa tibay ng puso at isipan ng isang simpleng tubero laban sa kapangyarihan ng isang CEO. Makalipas ang ilang araw, muling nag-cruise ang landas ni Marco at Alexander. Sa pagkakataong ito, hindi na simpleng pag-aayos ng tubo ang dahilan ng pagkikita nila. May malaking problema sa ikatlong palapag ng gusali. Isang linya ng tubig na sumabog at nagdulot ng abala sa opisina ng mga auditor. Tinawag si Marco dahil sa kanyang reputasyon na mabilis at maayos magtrabaho. Ngunit hindi niya alam na nasa parehong lugar din si Alexander para sa isang inspeksyon ng operasyon. Pagpasok ni Marco, naroon na ang ilang empleyado at si Alexander mismo, nakasuot ng mamahaling suit at hawak ang tablet. Nilingon agad siya ng CEO at ngumiti ng sarkastiko. "Aba, narito na naman ang ating paboritong tubero. Akala ko'y nagretiro ka na
matapos kitang pagalitan sa boardroom. Tahimik lang si Marco at nagsimulang suriin ang sira. Hindi siya sumasagot sa mga insulto, nakatuon lamang ang atensyon niya sa trabaho. Ngunit tila hindi matanggap ni Alexander ang katahimikan niya. "Hoy tubero!" Sigaw ni Alexander dahilan para mapalingon ang lahat ng empleyado. "Hindi ka ba marunong sumagot kapag tinatanong ng amo? O baka naman hindi mo naintindihan dahil puro kalawang at putik lang ang laman ng utak mo?" Huminga ng malalim si Marco at sagot niya, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Kung may problema kayo, maaari po ninyong iparating sa management." Tumawa si Alexander at lumapit. "Trabaho? Ang trabahong ganyan ay pwede ring gawin ng kahit sinong kargador?" Ang tanong, "May kaya ka bang gawin na higit pa riyan?" Nagbulungan ang mga empleyado. Halatang may binabalak si Alexander. Pinatigil nito si Marco sa ginagawa at inilabas ang tablet. Sa screen, ipinakita niya ang isang komplikadong ekwasyon, isang problemang matematikal na karaniwang nakikita lamang sa mga advanced engineering exam. Kung talagang matalino ka gaya ng ipinagmamalaki ng notebook mong luma, sagutin mo to, hamon ni Alexander, nakangisi. Ingnan natin kung may silbi ang mga pinag-aaralan mo sa mga gasgas na papel na yon. Nagulat ang mga empleyado. Ang ilan ay napabulong. "Boss naman, sobra na yata yan." Ngunit mas marami ang natuwa. Tila isang palabas ang kanilang nasaksihan. "Kung masagot mo yan ng tama," patuloy ni Alexander, "bibigyan kita ng limpak-limpak na pera o kahit trabaho dito bilang janitor kung gugustuhin mo. Pero kung hindi mo masagot, aalis ka sa gusaling to at hindi ka na muling tatanggapin bilang tubero dito." Tahimik si Marco, ngunit sa loob-loob niya, bumabalik ang alaala ng kanyang ama. Ang mga gabing magkasama sila sa ilalim ng lampara. Sinusubukan lutasin ang mga problemang kahit mga estudyanteng inhenyero ay nahihirapan. Ang notebook na dala-dala niya ay puno ng mga pagsasanay na iniwan ng kanyang ama bilang gabay. "Kung yan ang nais ninyo, sir," sagot ni Marco, "pero bigyan ninyo ako ng papel at lapis. Hindi ako kasing yaman ninyo para may tablet o laptop. Ang meron lang ako ay kamay at isip." Natawa si Alexander. Narinig niyo yon? Kamay at isip. Sige, bigyan siya ng papel. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang gawin ng utak ng isang tubero. Inabot ng isang empleyado ang papel at lapis. Tumitig si Marco sa equation. Komplikado ito, puno ng integral at differential na hindi basta-basta sinasagutan. Ngunit hindi siya natakot. Pinikit niya ang mata at inalala ang tinig ng kanyang ama. "Huwag mong tignan ang dami ng simbolo, anak. Hanapin mo ang puso ng problema. Kapag nahanap mo iyon, madali na lang ang solusyon." Habang nagsusulat siya, patuloy si Alexander sa pang-iinsulto. Nakakatuwa, isang tubero nagmamagaling sa harap ng CEO. Kung hindi ka lang nakakatawa, nakakaawa ka na. May ilang empleyadong tumawa, ngunit unti-unti ring natahimik nang makita nilang may malinaw na direksyon ang ginagawa ni Marco. Hindi siya nagsusulat ng walang saysay. Bawat hakbang ay may lohika. Bawat linya ng equation ay sinusundan ng maayos na solusyon. Lumipas ang 20 minuto. Tumahimik ang paligid habang tuloy-tuloy ang kamay ni Marco sa pagsusulat. Ang CEO na kanina'y panay ang biro ay unti-unting natahimik din. Napapansin ang seryosong anyo ng tubero. Nang matapos, iniabot ni Marco ang papel kay Alexander. "Hetong sagot, sir. Kung mali, tanggapin kung hindi na ako pwede rito. Pero kung tama, sana maisip nyo na hindi lahat ng tao dapat hinuhusgahan base lang sa trabaho nila." Kinuha ni Alexander ang papel, binasa at halos mabitawan ito. Ang solusyon ay eksaktong tama at ang paliwanag sa bawat hakbang ay malinaw. Para bang isang propesor ang gumawa, hindi isang tubero. Nanginginig ang kamay ni Alexander, ngunit pinilit niyang tumawa. "Swerte ka lang, siguro nakatama ka lang ng hula." Ngunit alam ng lahat na hindi iyon totoo. Naramdaman ng mga empleyado ang pagkabigla at kahihiyan ng kanilang CEO. Sa kabila ng lahat ng pangmamaliit, napatunayan ni Marco na hindi siya basta-basta. Sa sandaling iyon, nagsimula ng mag-iba ang tingin ng ilan kay Marco. Ang tuborong kanilang tinatawanan ay may dalang talino at dignidad na hindi kayang tapakan ng kahit sinong CEO.
At si Alexander, bagamat pilit pa ring nagtatago sa ngisi, ay nagsimulang maramdaman ang unang kirot ng pagkatalo. Sa isip ni Marco, tahimik siyang nagdasal. Tay, natupad ko ang pangako ko. Hindi nila ako basta-basta magagapi. At doon nagsimula ang hamon na magbubukas ng mas malaking laban sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang simpleng tubero at ang makapangyarihang CEO. Kinabukasan, muling bumalik si Marco sa gusali para tapusin ang natitirang sira sa linya ng tubig. Akala niya ay simpleng araw lamang ng pagtatrabaho, ngunit pagdating niya sa lobby ay sinalubong na siya ng mga pamilyar na bulungan at sulyap. Ang ibang empleyado ay tila sabik. Ang ilan ay nakangisi na parang may hinihintay na palabas. Hindi niya alam na kumalat na ang usap-usapan tungkol sa hamon na ibinigay ng CEO sa kanya nung nakaraang araw. Pag-akyat niya sa ika-6 na palapag, naroon na ang ilang empleyado na nakapila at nakasilip sa conference room. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Alexander Uy, nakataas ang baba, hawak ang isang makintab na marker at nakatayo sa tabi ng whiteboard na puno ng komplikadong equation. Hindi na ito basta problemang pang-eskwela. Halatang inihanda ito ng CEO para ipahiya talaga siya. Ayan na siya, sigaw ng isang empleyado. Yung tubero. Tumayo si Alexander, mumisi at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Mga kasama, nandito na ang ating bisitang espesyal. Ang tubero na nagmamagaling na marunong sa numero. Binigyan ko siya kahapon ng pagkakataon at tila nakalusot. Pero ngayong araw, titignan natin kung talagang may laman ang utak niya o tsamba lang ang nangyari. Tahimik si Marco, dala ang kanyang lumang backpack at mabibigat na gamit. Hindi niya pinansin ang tawanan ng mga empleyado. Inilapag niya ang gamit sa gilid at tumingin sa whiteboard. Sa isang tingin pa lang, alam niyang hindi ito simpleng tanong. Mahabang calculus problem ito. Puno ng differential equation at integration na halos walang katapusan. Sa gilid ng equation, may nakasulat pang kondisyon at limit. Halatang pinag-isipan ito para lalong ipakita na imposibleng masagutan ng isang simpleng tubero. Kung matalino ka talaga, wika ni Alexander, nakangisi, sagutin mo ito sa harap ng lahat. Gamitin mo ang papel at lapis na ibibigay ko. At para mas exciting, bibigyan lang kita ng 30 minuto. Natawa ang karamihan. Ang iba na may napatakit ng bibig, halatang nahihiya para kay Marco. Ngunit sa halip na umatras, huminga ng malalim si Marco at nagsabi, "Kung yan ang gusto ninyo, sir, tatanggapin ko. Pero hindi dahil gusto kong patunayan na mas matalino ako. Gagawin ko ito dahil gusto kong ipakita na hindi dapat minamaliit ang kakayahan ng kahit sino." Naantig ang ilan sa mga nakarinig, ngunit si Alexander ay lalo lamang nag-init ang ulo. "Sige, hetos ang papel at lapis. Simulan mo na." Inabot kay Marco ang papel at lapis. Naupo siya sa harap ng lahat at nagsimulang magsulat. Habang sinusuri niya ang problema nasa whiteboard, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Parang bumalik siya sa mga gabing kasama ang kanyang ama sa ilalim ng ilaw ng lampara. "Marco," naalala niya ang tinig ng ama. "Ang matematika ay hindi para lang sa numero. Ito ay para sa pag-unawa. Kapag nakita mo ang lohika, kahit gaano kahirap ang problema, may sagot." Binalikan ni Marco ang unang bahagi ng equation at maingat na sinimulang buuin ang solusyon. Una, sinimplify niya ang unang bahagi ng formula, sa kanya pinasok ang tamang substitution. Habang ginagawa niya ito, naririnig niya ang mga bulungan at tawa sa paligid. "Sigurado ka bang alam mong ginagawa mo?" Pang-aasar ni Alexander, nakatayot sa likod niya. "Baka naman nagsisulat ka lang ng kung ano-ano." Hindi tumingin si Marco. Patuloy siyang nagsulat, ipinapaliwanag ang bawat hakbang para marinig ng lahat. Kung i-integrate natin ang function mula sa boundary na ito hanggang dito, makukuha natin ang limit ng area. At kung gagamitin natin ang substitution na ito, mas madali nating makikita ang sagot. Unti-unting natahimik ang mga empleyado. Nakita nilang hindi basta nagsusulat si Marco. May diretsyon, may lohika at may kumpiyansa ang kanyang mga galaw.
Lumipas ang 10 minuto at makikita sa papel na unti-unti nang nabubuo ang solusyon. Lumapit ang isang babae mula sa accounting at bumulong sa katabi. Hindi ko nga maintindihan ang equation na yan, pero parang tama ang ginagawa niya. Imposible, bulong ng katabi. Tubero lang siya. Ngunit nang umabot si Marco sa huling bahagi ng problemang iyon, malinaw ang kanyang hakbang. Sa loob ng 30 minutong itinakda, natapos niya ang buong solusyon. Inangat niya ang papel at maririnig ang bulungan ng mga tao. Hetong sagot, sir. Mahinahong wika ni Marco. Kung may mali, tatanggapin ko. Pero kung tama, sana'y maisip ninyo na hindi lahat ng tao dapat hinuhusgahan base lang sa trabaho nila. Kinuha ni Alexander ang papel at nagsimulang suriin. Sa una, nakangisi pa siya, ngunit unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakita niyang tama ang bawat hakbang, malinaw ang bawat paliwanag at eksakto ang nakuha niyang sagot. Hindi maaari, bulong ni Alexander sa sarili. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel. Nakita ito ng mga empleyado at nagsimula silang magbulungan. Tama ang sagot, napatunayan niya. Hindi lang basta tama, pinaliwanag pa niya ng malinaw. Hindi makapagsalita si Alexander, ngunit pilit pa rin niyang pinanatili ang kanyang anyo. Siguro tsamba lang to. Ngunit alam ng lahat, hindi ito tsamba. Ang simpleng tubero na kanilang pinagtatawanan ay napatunayan na ang kanyang talino at galing. At sa mismong sandaling iyon, ang hamon na inihain ng CEO para ipahiya siya ay naging sandata para ipakita ang tunay na halaga ni Marco. Sa isip niya, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Hindi ka kailanmang maliit, anak. Ang talino at puso ay hindi matutumbasan ng titulo o kayamanan. At habang nakatingin sa kanya ang mga empleyado na may halong paghanga, alam ni Marco na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Mabigat ang katahimikan sa conference room matapos ibigay ni Marco ang kanyang papel kay Alexander. Ang mga empleyadong kanina ay nagtatawanan at namumutya ay ngayoy nagpipidil ng hininga habang nakatingin sa kanilang CEO. Nakayuko si Alexander, hawak ang papel at paulit-ulit na binabasa ang solusyon. Sa bawat linya, makikita ang malinaw na proseso ng pag-compute, substitution, integration, simplification, at sa dulo ay lumitaw ang eksaktong sagot na hinahanap. Hindi iyon basta nagkataon. Malinaw na pinag-isipan at inunawa ni Marco ang bawat hakbang. Habang tumatagal, hindi maiwasang manginig ang kamay ni Alexander. Hindi siya makapaniwala. Ang isang tubero na akala niya ay madaling ipahiya ay nakasagot sa problemang ilang beses niyang ipinareview sa mga interns ng kumpanya, ngunit walang nakaabot sa tamang sagot. Bakit parang namumutla si Sir? Bulong ng isang empleyado sa likod. Kasi, tama ang sagot ng tubero, sagot naman ng isa. Kumalat ang bulungan at unti-unting napuno ng pagkagulat ang buong silid. May ilan pang ang lihim na napangiti, natutuwa sa tagumpay ng isang simpleng tao laban sa kayabangan ng kanilang boss. Inangat ni Marco ang ulo, diretso ang tingin kay Alexander. Kung mali, handa akong umalis at huwag nang bumalik dito. Mahinahon niyang sabi. Pero kung tama, sana'y maisip ninyo na ang kaalaman ay hindi lang nakatago sa loob ng mga paaralan o nasa likod ng mga diploma. Minsan, dala-dala ito ng mga taong araw-araw ay lumalaban sa buhay. Hindi agad nakapagsalita si Alexander. Pilit niyan pinanatili ang anyo ng isang makapangyarihang CEO, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at kahihiyan. Sa huli, pinunit niya ang katahimikan. Tama nga, malamig na sabi niya, sabay bagsak ng papel sa mesa. Hindi ibig sabihin nito ay higit ka na sa akin. Isa ka pa ring tubero at mananatili kang tubero. Tumindig ang isang empleyado mula sa accounting, si Clara, at sumingit. Pero sir, kahit tubero siya, nagawa niyang sagutin ang problemang hindi kaya ng iba. Ibig sabihin lang nito, hindi dapat nating hinuhusgahan ang kakayahan ng tao base sa kanilang propesyon.
Tumahimik ka, singhal ni Alexander. Halatang hindi matanggap ang mga salitang iyon. Ngunit ang apoy ng kahihiyan ay lalo tang lumaki sa loob niya. Samantala, si Marco ay tumindig na, kinuha ang kanyang gamit at nagpaalam. Salamat sa oras ninyo. Hindi ko intensyon na ipahiya kayo. Ginawa ko lang ang kaya kong gawin. Naglakad siya palabas ng silid habang nakasunod ang tingin ng lahat. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y mas gumagaan ang dibdib niya. Para bang narinig niya ulit ang tinig ng kanyang ama. Anak, tandaan mo, ang tunay na talino ay hindi ipinagmamalaki. Ipinapakita ito sa gawa. Pagdating niya sa labas ng gusali, naghintay ang ilang empleyado upang siya'y makausap. Kuya Marco, tawag ng isa, ang galing mo kanina. Hindi ko akalaing may tubero na marunong sa ganyang klase ng problema. Mumiti si Marco at sagot niya, hindi ako naiiba sa inyo. Ang lahat ng tao may talino. Ang tanong lang, saan ito ginagamit? Habang pauwi siya, dumaan siya sa isang maliit na bakery at bumili ng 2 pirasong monay. Iniuwi niya ito para sa kanyang ina at kapatid. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agad siyang sinalubong ni Leah. Kuya, ang dami kong narinig. Totoo raw ba na sinubukan ka ng may-ari ng kumpanya at nasagot mo ang math problem? Tanong ni Leah, puno ng pananabik. Natawa si Marco at inabot ang munay. Huwag mong intindihin yun. Ang importante, nakauwi ako at kasama ko kayo. Ngunit pilit pa rin siyang tinanong ni Leah. Kuya, paano mo nagawa yun? Ang hirap kaya ng mga problem na yan. Kahit ako nahihirapan sa algebra. Umupo si Marco sa tabi ng kapatid. Inilabas ang lumang notebook ng kanilang ama at inilagay sa mesa. Dahil dito, sagot niya, ito ang iniwan sa akin ni tatay. Hindi lang puro formula, kundi mga aral kung paano humarap sa problema. Lagi niyang sinasabi, huwag matakot sa numero. Kasi sa likod ng mga simbolo, may lohika. At kapag naintindihan mo, madali na lang ang lahat. Tumango si Leah, bakas ang paghanga sa mata. Gusto ko ring maging kasing talino mo, kuya. Hindi ako matalino, Leah. Sagot ni Marco, nakangiti. Masipag lang akong matuto. At kung gugustuhin mo, matututo ka rin. Habang nag-uusap sila, nakikinig si Aling Rosa sa gilid. May ngiti sa kanyang labi at may luha sa mata. Anak, sana nakita ng tatay mo ang ginawa mo. Sigurado akong ipagmamalaki ka niya. Tumango si Marco, hinaplos ang kamay ng ina. Ma, hindi ko naman ginawa yon para sa kanila. Ginawa ko yon para ipakita sa sarili ko na kaya ko ring tumindig kahit gaano kababa ang tingin nila sa atin. Samantala, sa gusali, nanatili si Alexander sa kanyang opisina. Hawak pa rin ang papel na sinulatan ni Marco. Hindi niya maalis sa isip ang eksaktong solusyon na ginawa ng tubero. Sa halip na maganap, lalo lamang itong naging sugat sa kanyang ego. Sa loob niya, nagsimulang mabuo ang galit at inggit, isang apoy na lalong magtutulak sa kanya para pabagsakin si Marco. Ngunit sa kabilang panig, si Marco, bagamat hindi alam ang mga binabalak ng CEO, ay mas lalong nagkaroon ng kumpiyansa. Alam niyang hindi siya basta-basta. At higit sa lahat, alam niyang ang bawat hakbang na ginagawa niya, mula sa pag-aayos ng tubo hanggang sa pagharap sa komplikadong problema, ay isang patunay na ang dignidad ng tao ay hindi kailanman pwedeng tapakan ng kayabangan ng iba. At sa gabing iyon, bago siya matulog, binuksan muli ni Marco ang notebook ng ama. Sa isang pahina, nakasulat ang mga salitang, ang bawat problema ay may kasagutan. Ang tanong, may lakas ba ng loob ang tao para hanapin ito? Napangiti siya at bumulong sa sarili. Oo tay, handa akong hanapin ang sagot. Gaano man kahirap. Kinabukasan, tila nag-iba na ang ihip ng hangin para kay Marco. Sa unang pagkakataon pagpasok niya sa gusali upang tapusin ang mga natitirang gawain, hindi na siya basta tiningnan bilang hamak na tubero. Ang mga empleyado na dati nagtatawanan at nangungutya ay ngayon ay tila nag-aatubiling tumitik sa kanya. Ang iba'y bahagyang ngumiti o tumango bilang pagbibigay galang. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, ramdam niya ang pag-iiba ng tingin ng mga tao. Mula sa panlilibak, patungo sa paggalang.
Sa ikapitong palapag, isang babae mula sa HR ang lumapit. Sir Marco, tawag niya, may halong paggalang sa boses. Narinig namin ang nangyari kahapon. Ang dami pong humanga sa inyo. Hindi biro ang nagawa ninyo. Ngumiti lang si Marco, bahagyang nahihiya. Salamat. Ginawa ko lang po kung ano ang kaya ko. Pagdating sa boardroom, naroon na naman si Alexander. Ngunit halatang may kakaiba sa kanyang anyo. Bagamat nakaupo siya sa kanyang karaniwang posisyon, nakataas ang baba at may hawak na kape, baka sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na pagkairita. Lalo na nang mapansin niyang mas pinili ng mga empleyado na makipag-usap kay Marco kaysa pansinin ang kanyang presensya. Heto na pala ang bagong bida, sarkastikong wika ni Alexander. Mukhang sikat ka na ngayon, tubero. Akala mo siguro dahil nakasagot ka ng isang equation, mas matalino ka na kaysa sa lahat. Ahimik si Marco, ngunit hindi na gaanong matalim ang tama ng mga salita ni Alexander sa kanya. Mas naramdaman niya ang suporta ng mga tao sa paligid. Ang ilang empleyado ay napatingin kay Alexander na para bang nagsasabing sobra na ang kanyang pangiinsulto. Sir, mahinahong sagot ni Marco, hindi ko iniisip na mas matalino ako kaysa kanino man. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Kung nagkataong tama ang sagot ko, hindi iyon dahilan para ipagmalaki, kundi pasasalamat. May sumingit na boses mula sa isang empleyado sa IT. Totoo yan, sir. Minsan kasi mali ang akala natin sa tao. Hindi ibig sabihin na tubero siya ay hanggang gripo lang ang kaya niyang intindihin. Nabalot ng katahimikan ang silid. Napansin ng lahat ang bahagyang pamumula ng mukha ni Alexander. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang manager ang lumapit kay Marco. Sir Marco, may balita ako. Dahil sa mabilis mong pag-aayos kahapon, iniwasan natin ang malaking pinsala sa mga kable ng opisina. Malaking tipid yun para sa kumpanya. Nagulat si Marco, wala pong anuman. Trabaho ko lang iyon. Ngunit ang balitang iyon ay lalong nagpatunay na ang presensya ni Marco ay may naidudulot na mabuti sa kumpanya. Maging ang ilang directors na naroroon ay nagsimulang mag-usap-usap, pinag-uusapan ang kakaibang talino ng tubero. Samantala, si Alexander ay lalo lamang nainis. Habang ang lahat ay dumaragdag sa pagtingin kay Marco, ramdam niya ang unti-unting pagbitaw ng respeto sa kanya. Hindi siya sanay na may ibang hinahangaan sa loob ng sariling teritoryo. Pagbalik ni Marco sa kanyang barangay kinagabihan, ramdam niya ang masayang pagtanggap ng mga kapitbahay. Marco, narinig namin sa balita. Ikaw raw yung tubero na nakatalo sa math challenge ng isang CEO. Sigaw ni Mang Eddie habang bitbit ang balde ng tubig. Totoo ba kuya? Tanong ni Lia habang naglalakad silang magkasama pauwi. Napangiti si Marco. Maraming kwento ang kumakalat, pero wag mo na lang isipin niyon. Ang mahalaga, nakapagtrabaho ako at nakauwi tayong maayos. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang unti-unting nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. Ang dating simpleng tubero na walang nakakakilala ay nagsisimula ng kilalanin ng marami. Samantala, sa opisina ni Alexander, naiwan siya mag-isa matapos ang mahabang araw. Nakatingin siya sa bintana ng gusali, hawak-hawak ang baso ng alak. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga palakpak, ang mga bulungan ng paghanga kay Marco, at ang pagkasindak sa mga mata ng kanyang mga empleyado nang makita nilang tama ang sagot ng isang hamak na tubero. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Walang pwedeng lumampas sa akin. Hindi siya pwedeng maging bida sa sariling teritoryo ko. Sa sandaling iyon, nagsimula ng mabuo ang isang masibhing galit at inggit sa kanyang puso. At sa halip na tanggapin ang pagkatalo, nagpasya siyang gumawa ng paraan upang ibagsak si Marco at sirain ang kanyang pangalan. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay tila nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng pang-aapi, napatunayan niyang may halaga ang kanyang talino at tiyaga. At sa muling pagtingin niya sa lumang notebook ng kanyang ama bago matulog, nakita niya ang isang linya. Ang tagumpay, anak, ay hindi lang sa paghahanap ng sagot, kundi sa kung paano mo ito ginagamit para sa kabutihan. Napangiti siya at bumulong, "Oo tay,
Handa akong gamitin ang natutunan ko, hindi para ipagmalaki, kundi para makatulong. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang panig ng lungsod, may isang taong patuloy na nagbabalak kung paano siya ibabagsak, at iyon ay walang iba kundi si Alexander Uy. Mula nang mangyari ang tagpo sa conference room kung saan si Marco ay muling nagtagumpay sa harap ng lahat, hindi na mapakali si Alexander. Ang bawat pagpasok niya sa opisina ay tila ba may matang nakatingin, may bulungan sa likod ng kanyang upuan. Kahit walang nagsasalitan ng harapan, dama niya ang pagbabago, na ang mga empleyado ay hindi na buo ang paghanga sa kanya. Ang iba pa ay tila mas kumakampi kay Marco, isang bagay na hindi matanggap ng kanyang ego. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang maluwag na opisina na nakasilid sa taas ng gusali, nakatingin siya sa mga ilaw ng lungsod. Hawak ang isang baso ng brandy. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang iyon, ang pagtawa ng mga tao, ang paghanga sa isang tubero, at ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang papel na may tamang sagot. Hindi pwedeng matapos ito ng ganito, bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng masira ang imahe ko dahil lang sa isang hamak na tubero. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang plano. Una, tinawag niya ang ilang manager at kinutuban agad ang mama ito. Gusto kong siguraduhin na hindi na muling makatabalik dito si Marco. Ayusin ninyo. Siguruhin nyo na wala ng kliyente ang kukuha sa kanya. Utos niya. Nag-alinlangan ang ilan, ngunit natakot silang sumalunat. Pero sir, wika ng isa, baka magdulot ito ng masamang impresyon kapag nalaman ng iba. Hindi ako tatanggap ng dahilan, malamig na sagot ni Alexander. Kung sino man ang pipigil, isasama ko na rin sa listahan ng matatanggal. At doon nagsimula ang mga hakbang. May mga tawag na biglang natigil para kay Marco. Ang mga regular niyang kliyente sa barangay ay biglang umatras, nagsasabing may ibang inirekomenda sa kanila. Ang ilang bagong trabaho ay kinansela, kahit pa naunang pumayag ang mga may-ari. Isang hapon, umuwi si Marco dala ang mabigat na balita. Pagpasok niya, nadatnan niya si Lia na nag-aaral sa mesa at si Aling Rosa na naghahanda ng hapunan. Kuya, wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ni Lia, halatang nagtataka. Umupo si Marco na pabuntong hininga. Kanina, 3 tawag ang umatras. Sabi nila, hindi na raw nila kailangan ang serbisyo ko. Bakit naman? Tanong ni Aling Rosa, nag-aalala. Hindi ko alam ma, pero pakiramdam ko may kumikilos para hindi ako makakuha ng kliyente. Sagot niya. Hindi niya sinabi agad na si Alexander ang nasa likod nito. Ayaw niyang dagdagan ng bigat sa ina. Lumipas ang mga linggo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang dating abala niyang schedule ay halos wala ng laman. Ang kita niya ay bumaba at nahirapan siyang itaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng tuyo at kanin na lang, nagtanong si Lia, Kuya, makakapag-aral pa ba ako sa susunod na pasukan? Natigilan si Marco. Tinitigan niya ang kapatid at pilit ngumiti. Oo naman, Lia, hindi kita pababayaan. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng pangakong iyon. Habang bumabagsak ang hanap buhay niya, sinimula na rin ang pagpapakalat ng tsismis laban sa kanya. Sa social media ng ilang kliyente, may mga nagkomento na raw siyang nandaraya sa singil o hindi marunong talagang mag-ayos at swerte lang daw ang kanyang nagawa sa kumpanya ni Alexander. Alam niyang gawa-gawa namang iyon, ngunit mabilis kumalat ang mga kasinungalingan. Isang araw, nakasalubong niya si Clara, ang empleyado mula sa accounting na minsang nagtanggol sa kanya sa harap ng lahat. Lumapit ito ng palihim. Marco, may sasabihin ako sa iyo. Ingat ka. Ang balita, si Sir Alexander ang nagpapakalat ng tsismis laban sa iyo. Ayaw ka na niyang makita sa paligid. Nagulat si Marco, ngunit hindi siya nagalit. Salamat, Clara. Alam ko na rin. Pero mahirap lang tanggapin na kailangan niyang gawin ito. Wala naman akong ginawang mali sa kanya. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang pagkatalo. Sagot ni Clara. Pero huwag kang susuko. May mga taong naniniwala pa rin sa'yo.
Umuwi si Marco na mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo at tila masakit ang dibdib. "Ma, ayos ka lang ba?" "Ang pagod lang anak," sagot ni Aling Rosa, ngunit halata sa mukha ang panghihina. "Basta magtiwala ka lang sa Diyos at sa sarili mo." Ngunit lalong nadagdagan ang bigat sa dibdib ni Marco. Ang problema sa trabaho, ang sakit ng ina, at ang pangarap ng kapatid na halos nakabitin na sa ere, lahat iyon ay nagbabantang bumagsak sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, binalikan niya ang lumang notebook ng kanyang ama. Binasa niya ang isang linya. "Anak, sa gitna ng kawalan, doon lumalabas ang tunay na lakas ng tao." Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. "Tay," bulong niya, "hindi ako susuko. Kahit anong gawin nila, hahanapan ko ng paraan. Para kay Ma, para kay Lia." At sa oras na yon, habang si Alexander ay abala sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya at pagpapalat ng masamang imahe ni Marco, hindi niya alam na ang tubero ay nagsisimulang bumuo ng mas matibay na pundasyon, hindi ng tubo kundi ng tibay ng loob at paniniwalang darating ang tamang pagkakataon upang bumangon muli. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang naging mabigat ang sitwasyon para kay Marco. Ang dating araw-araw na tawag mula sa mga kliyente ay halos nawala. Ang mga regular niyang pinupuntahan noon ay biglang tumanggi, nagsasabing may ibang tubero na silang kinukuha. May ilan pa ngang hindi nagbayad sa mga serbisyong kanyang natapos, dahilan upang bumagsak ang kita niya ng tuluyan. Isang gabi habang nakaupo sila sa hapagkainan, napansin ni Marco na kakaunti lamang ang ulam na inilapag ng kanyang ina. Isang maliit na platitong may ginisang ampalaya at 2 pritong tuyo. Nakapingin si Lia, pilit pinapagana ang gana sa kabila ng pag-aalala. "Kuya," mahinang sabi ni Lia habang nakatukod ang siko sa mesa, "huwag ka na lang munang bumili ng damit para sa akin. Kayang-kaya ko pa naman itong sapatos ko, kahit medyo pudpud na." Napatingin si Marco sa kapatid. Kita sa mata nito ang pag-aalala, ngunit pilit na pinapakita ang tapang. "Huwag kang mag-alala, Lia. Ipapabili pa rin kita. Hindi kita hahayaang mapahiya sa paaralan." Sumabat si Aling Rosa, nakakunot ang noo. "Anak, intindihin mo na muna ang sarili mo. Kita mo, araw-araw ka ng pagod, pero halos wala na tayong kita. Baka kailangan mo nang humanap ng ibang pagkakakitaan kahit pansamantala." Huminga ng malalim si Marco. Alam niyang tama ang ina. "Oo ma, kung kinakailangan tatanggap ako ng ibang trabaho. Hindi lang sa pagtutubero na kasalalay ang kinabukasan natin." Kinabukasan, sinubukan niyang maghanap ng dagdag pagkakakitaan. Nag-apply siya bilang construction helper, nagkarga ng sako sa palengke, at kahit anong mahanap na trabaho sa barangay. Ngunit kahit gaano siya kasipag, hindi sapat ang kita. Ang halagang kinikita niya ay halos pambayad lang sa kuryente at gamot ng kanyang ina. Dumating ang isang gabi na mas lumala ang kalagayan ni Aling Rosa. Bigla itong inubo ng malakas at halos hindi makahinga. "Marco," mahinang wika ng ina, hawak ang dibdib. "Huwag ka sanang mabibigla, pero matagal ko nang nararamdaman to." Nagpanik si Marco at agad siyang nagmadaling tumawag ng tricycle. Kasama si Lia, dinala nila ang kanilang ina sa pinakamalapit na ospital. Pagdating doon, sinabi ng doktor na kailangan itong sumailalim sa seryosong gamutan dahil sa komplikasyon sa baga. "Marco," wika ng doktor, "hindi ito basta sipon lang. Kung hindi agad maagapan, lalala ito. Kailangan niya ng maintenance medicine at regular check-up." Natigilan si Marco. Alam niyang mahalang gamot at sa kasalukuyan halos wala na siyang ipon. "Dok, gagawin ko po ang lahat. Kailangan lang makahanap ako ng pera." Pag-uwi nila mula sa ospital, maigpit na niyakap ni Marco ang ina at kapatid. Sa isip niya, hindi na ito tungkol sa pride o laban niya kay Alexander. Ito'y tungkol na sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang nagsumikap.
Tinanggap niya kahit anong klase ng trabaho. Naglinis ng bakuran, nagbuhat ng hollow blocks, at tumulong sa pagtitinda sa palengke. Ngunit kahit anong pilit, kulang pa rin. Isang gabi, nakitang nakaupo si Marco sa labas ng kanilang bahay. Hawak ang notebook ng kanyang ama. Lumapit si Leah at umupo sa tabi niya. "Kuya, bakit mo laging binabasa yan?" Tumingin si Marco sa kapatid at ngumiti. "Dito kasi nakatago ang lakas ko. Tuwing nahihirapan ako, parang naririnig ko ulit si tatay na nagsasabi ng mga aral. Sinasabi niyang ang problema ay may kasagutan, kahit gaano kahirap." "Pero kuya," sabi ni Leah, halos maluha, "paano kung hindi na natin kayanin? Ayoko nga kita kang nahihirapan ng ganito." Hinapros ni Marco ang buhok ng kapatid. "Leah, tandaan mo ito. Hanggat may pamilya tayong magkasama, hindi tayo talo. Kahit gaano kahirap, basta buo tayo, makakahanap tayo ng paraan." Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Dumating ang punto na muntik nang huminto si Leah sa pag-aaral dahil wala silang pambayad ng school fees. Nagpunta mismo si Marco sa principal at nagmakaawa. "Sir," sabi ni Marco, nakayuko, "bigyan niyo po sana kami ng konting palugit. Magbabayad din po ako. Ayaw ko pong maputol ang pag-aaral ng kapatid ko." Tinipigan siya ng principal at marahil dala ng awa, binigyan siya ng extension. "Sige Marco, pero sana bago matapos ang buwan, makabayad na kayo. Nakikita ko naman ang sipag ng kapatid mo." Nagpasalamat siya ng labis, ngunit sa loob niya, lalong lumaki ang bigat. Kailangan niyang kumilos. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, masayang ngumiti si Alexander nang marinig ang mga ulat mula sa kanyang tauhan. "Sir, halos wala na raw makuhang trabaho si Marco. Nagsisimula nang bumagsak ang pamilya nila." "Magaling," tugon ni Alexander, sabay higop ng kape. "Diyan siya nababagay. Dapat malaman niyang hindi siya pwedeng umangat higit sa akin." Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat pasakit na nararanasan ni Marco ay lalo lamang nagpapalakas ng kanyang loob. Sa kabila ng gutom, sakit at hirap, may apoy na dahan-dahang naglalagablab sa puso ng tubero. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong paninira o panggigipit. At isang gabi, habang nakatingin si Marco sa langit, hinawakan niya ang notebook ng kanyang ama at bumulong. "Hindi ako susuko. Para kay Ma, para kay Leah. Lalaban ako kahit gaano kahirap." Habang lumalala ang mga problema ni Marco, mas lalo siyang nalulugmok sa pag-aalala. Sa tuwing uuwi siya galing sa mahahabang araw ng paggawa, bilang construction helper o tagabuhat sa palengke, lagi niyang nakikitang nagkukunwaring masigla si Leah at si Aling Rosa, kahit bakas na bakas ang pagod at pangamba sa kanilang mga mukha. Sa mga sandaling iyon, ramdam niya na tila siya'y nag-iisa sa laban. Ngunit isang araw, bigla siyang nakatagpo ng hindi inaasahang kakampi. Nangyari ito nang muling makasalubong ni Marco si Clara sa isang lumang kapehan malapit sa gusali ng kumpanya ni Alexander. Nakaupo siya roon, dala ang notebook ng kanyang ama, sinusubukang maghanap ng bagong paraan para kumita gamit ang kaalaman sa matematika. Napansin siya ni Clara na tila ba iniisip ng malalim ang nakasulat sa lumang pahina ng kwaderno. "Marco!" Mahinahon, ngunit may halong gulat na tawag ni Clara. "Ikaw nga, ano ang ginagawa mo rito?" Nagulat si Marco. Agad na itinago ang notebook. Clara, wala. Nagpapahinga lang. Medyo mabigat ang linggo." Umupo si Clara sa tapat niya, dala ang tasa ng kape. "Narinig ko ang mga balita. Ang dami raw kliyente mong umatras bigla. Hindi ko mapigilan isipin, si Sir Alexander ang may kagagawa nito. Pero wala naman akong laban sa kanya. CEO siya, may pera, may kapangyarihan. Ako? Wala. Tubero lang." Umiling si Clara. "Hindi totoo yan. Nakita ko mismo kung gaano ka kahusay. Hindi lang sa trabaho mo, kundi pati sa paraan ng pagharap mo sa mga tao. Hindi lahat ng matalino ay may kakayahang ipakita ang kababaang loob. Ikaw, meron ka noon." Bahagyang ngumiti si Marco. Ngunit halata pa rin ang lungkot. "Kung ganun, anong magagawa ko? Paano ako lalaban kung pati ang hanapbuhay ko ay nawawala na?"
Saglit na natahimik si Clara, saka siya yumuko at nagsalita ng pabulong. May ipapakita ako sa iyo. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang ilang papeles, mga dokumento na may pirma ni Alexander at ilang kontratang may markang confidential. Ito ang ilang ebidensya ng maling ginagawa ni Sir Alexander. Matagal ko nang iniipon to, pero hindi ko alam kung kanino ko ipapasa. Takot din ako dahil baka mawalan ako ng trabaho. Nagulat si Marco na patingin sa mga papel. Clara, sigurado ka ba rito? Kapag nalaman niyang kinuha mo to, baka ikaw naman ang mapahamak. Alam ko, sagot ni Clara. Matatag ang boses, pero hindi ko na kayang manahimik. Hindi lang ikaw ang biktima niya, pati ang ilang empleyado. Ginagawan niya ng paraan para hindi makapagsalita. Pero nakita ko ang tapang mo. Kung kayang mong tumindig laban sa kanya gamit ang talino mo, kaya ko ring gawin ang tama gamit ang impormasyon na ito. Napatulala si Marco. Hindi niya inasahan na may taong handang sumugal para sa kanya at sa katotohanan. Clara, hindi ko alam ang sasabihin ko, pero salamat. Ngayon, hindi na pala ako nag-iisa. Ngumiti si Clara, bahagyang namula ang pisngi. Hindi ka kailanman nag-iisa, Marco. Maraming tao ang naniniwala sa'yo. Isa na ako ron. Pag-uwi ni Marco, dala niya ang mga dokumento at ang panibagong lakas na ibinigay ng hindi inaasahang kakampi. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Leah. Kuya, bakit parang mas magaan ang mukha mo ngayon? Hinaplos niya ang buhok ng kapatid at ngumiti. Kasi Leah, may taong tumulo sa atin. Hindi lahat laban. May mga taong handang maniwala. Nang sumunod na araw, muli niyang binuksan ang notebook ng kanyang ama at isinulat sa isang malinis na pahina, "Hindi ako nag-iisa. May mga taong handang tumindig sa tabi ko." Samantala, sa kabilang banda, abala si Alexander sa pagpapalakas ng kanyang impluensya. Walang kaalam-alam na unti-unti nang bumubuo ng puwersa si Marco at ang mga taong naniniwala sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo ng pagkatalo, nakaramdam si Marco ng pag-asa. Ang hindi inaasahang kakampi na si Clara ay tila naging ilaw na gumabay sa kanya palabas ng dilim. Ngunit alam niyang ito pa lang ang simula dahil ang laban ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi para sa lahat ng inaapi ng kapangyarihan at kayabangan. Matapos ang pagkikita nila ni Clara at ang pagbibigay nito ng lakas ng loob, nagsimula ng mag-isip si Marco kung paano siya muling makakabangon. Hindi siya pwedeng umasalang sa awa ng mga tao o maghintay ng bagong tawag mula sa mga kliyente. Kailangan niyang gumawa ng paraan at sa pagkakataong ito, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya. Isang umaga, nagising si Marco na mas maaga kaysa karaniwan. Napaupo siya sa mesa, hawak ang lumang notebook ng kanyang ama. Binubuklat niya ang mga pahinang puno ng sulat kamay na formula at paliwanag. At sa isang pahina may nakasulat na linyang matagal na niyang hindi nababasa. Ang tunay na talino ay hindi nasasayang kapag ibinahagi. Napaisip siya, kung walang gustong kumuha sa kanya bilang tubero, baka pwede niyang gamitin ang natutunan sa matematika para makahanap ng ibang daan. Kaya't sinimulan niyang turuan si Leah at ang ilan nitong kaklase sa kanilang maliit na bahay. Unay libreng tutorial lamang para matulungan ang mga batang hirap sa algebra at geometry. Kuya, sigurado ka ba rito? Tanong ni Leah habang naghahanda ng maliit na mesa sa sala. Paano kung hindi sila pumunta? Mumiti si Marco. Subukan lang natin, walang mawawala. At kung may isa man o dalawang bata na matulungan ko, sapat na yun. At nang dumating ang hapon, 4 na estudyante ang kumatok sa kanilang bahay. Dala ang kani-kanilang notebook at lapis. Nakita nila si Marco na nakangiti, handang magturo. Pasok kayo, bati niya. Umupo lang kayo dyan, simulan natin sa pinakamadali kung paano gawing kaibigan ang mga numero. Sa unang linggo, kakaunti lamang ang pumupunta.
Ngunit dahil sa tiyaga at galing ni Marco sa pagpapaliwanag, nagsimulang kumalat ang balita. Ang mga batang dati hirap sa exam ay unti-unting nakakuha ng mataas na marka. Ang mga magulang ay natuwa at sila mismo ang nagkusang magbigay ng bayad kahit hindi hinihingi ni Marco. Sir Marco, sabi ng isang nanay isang araw, kung pwede lang, dagdagan mo pa ng oras ang tutorial. Maraming bata ang gustong sumali. Napangiti si Marco. Kung iyon ang kagustuhan ninyo, handa akong magdagdag ng oras. Basta tiyakin ninyo ang handa rin ang mga bata. Sa mga susunod na linggo, dumami ng dumami ang mga estudyanteng pumupunta sa kanilang bahay. Ang dati simpleng maliit na sala ay napuno ng mga bata at magulang na sapat matuto. At dahil dito, unti-unting bumalik ang kita ni Marco. Nakabili siya ng dagdag na gamit para kay Leah at nakapaglaan para sa gamot ng kanilang ina. Isang gabi, habang kumakain sila ng mas masarap na hapunan kaysa sa nakaraan, napansin ni Leah ang pagbabago. Kuya, ang saya ko. Hindi ko akalaing magagawa mong maging guro. Parang si tatay lang. Napatingin si Marco sa notebook ng kanilang ama at ngumiti. Siguro Leah, ito talaga ang gusto ni tatay para sa atin. Nagamitin ang talino hindi lang para sa sarili, kundi para makatulong din sa iba. Samantala, nagsimula ring mapansin ng mga kapitbahay at maging ng mga guro sa eskwela ang ginagawa ni Marco. Inimbitahan siya ng isang prinsipal para magturo ng libre sa ilang estudyante tuwing Sabado. Marco, wika ng prinsipal, napakalaking tulong ng ginagawa mo. Hindi lahat ng tao ay may tiyagang magturo. Gusto naming magbigay ng maliit na allowance para sa oras mo. Nagulat si Marco at halos maluha sa pasasalamat. Maraming salamat po. Hindi ko akalaing mapapansin ninyo ito. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ang mga batang natututo sa kanya ay nagsimulang magtagumpay sa kanilang mga pagsusulit. Ang dating mga magulang na nag-aalala ay lumalapit sa kanya upang magpasalamat. Ngunit hindi rito nagtapos ang lahat. May isang kilalang negosyante sa kanilang bayan na nakarinig ng kanyang ginagawa. Isang araw, binisita siya nito. Ikaw ba si Marco, yung tuborong nagtuturo ng libre sa mga bata? Tanong ng matandang lalaki. Opo, sagot ni Marco, medyo nagulat. Gusto kitang tulungan, sabi ng lalaki. Kailangan ang foundation ko ng mga taong may malasakit at may kakayahan. Hindi mo kailangang maging lisensyado para makatulong. Ang puso ang mahalaga. Kung handa ka, gusto kong gawing opisyal ang iyong maliit na tutorial at palakihin pa. Napatulala si Marco. Hindi niya akalaing darating ang ganoong pagkakataon. Sir, handa po ako. Basta makakatulong, tatanggapin ko. At mula sa simpleng pagtuturo sa bahay, naging mas malaki ang proyekto ni Marco. May mga nagbigay ng libro, mesa, at kahit maliit na stipend para sa kanyang oras. Samantala, hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Alexander. Nang mabalitaan niyang muling umaangat si Marco, lalo siyang nagningit. Hindi pa rin siya sumusuko? Akala ko tapos na siya. Galit na bulalas niya habang naglalakad sa kanyang opisina. Ngunit para kay Marco, hindi na niya iniisip ang galit ng CEO. Ang mahalaga, unti-unti niyang natutupad ang pangarap ng kanyang ama. Ang makatulong sa pamamagitan ng talino at sipag. At sa bawat gabing binubuksan niya ang notebook, hindi na niya ito tinitingnan bilang simpleng alaala. Nakikita niya ito bilang gabay, isang paalala na kahit gaano pahirap ang laban, may daan pa rin patungo sa pag-angat muli. Ngayon, habang nakaupo siya sa kanilang sala, napapalibutan ng mga batang masiglang nag-aaral, naramdaman niya ang bagong sigla. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niyang muli siyang may pag-asa at direksyon. At sa mismong gabing iyon, bumulong siya sa hangin parang kausap ang kanyang ama. Tay, natutupad ko ang pangarap mo. Unti-unti, nakikita ko na ang liwanag. Habang unti-unting umaangat muli si Marco sa pamamagitan ng kanyang mga tutorial at tulong ng komunidad, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Alexander. Ang isang CEO na dati itinuturing na hindi matitinag, nagsimulang mabalot ng bulong-bulungan tungkol sa kanyang pamamalakad.
Mula sa mga empleyadong dati tahimik lamang, unti-unti nang lumabas ang mga hinaing at ang ilan sa mga ito'y umaabot na sa board of directors. Isang araw, habang nasa kanyang opisina, tinawag si Alexander ng isang director. Mr. Uy, wika nito. Seryoso ang tono. May mga ulat na natatanggap ang board. May mga irregularidad daw sa ilang kontratang pinasok ng kumpanya. Gusto naming makuha ang iyong paliwanag. Napakunot ang noo ni Alexander. Irregularidad? Hindi totoo yan. Baka gawa-gawa lang ng mga taong naiinggit. Ngunit hindi na kumbinsi ang direktor. Ang problema, may mga dokumento kaming hawak. At kung totoo ang mga ito, maaaring maapektuhan ang buong kumpanya. Maghahanda kami ng investigasyon. Pag-alis ng direktor, muntik nang mabasag ang baso sa lakas ng pagbagsak nito sa mesa ni Alexander. Sa kanyang isip, naglalaro ang posibilidad na may nagtataksil. At ang unang pumasok sa isip niya ay si Clara, ang empleyado mula sa accounting na napansin niyang palaging nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Kung siya nga, bulong niya. Sisiguraduhin kong mawawala rin siya. Samantala, sa mismong mga empleyado, nagsimula nang bumaling ang tingin. Hindi na sila ganoong kaaktibong sumasabay sa mga pangungopya ng kanilang boss. May ilan pa nga na lihim na humahanga kay Marco na sa kabila ng lahat ng paninira ay patuloy na nakatayo. Isang tanghali, nakaupo si Clara sa pantry nang lapitan siya ng isang kasamahan. Clara, totoo ba yung mga naririnig ko na may mga kontratang nililihim si Sir Alexander? Tumingin si Clara sa paligid bago sumagot. Hindi ko pwedeng sabihin ang lahat. Pero kung may maliman, lalabas din ang katotohanan. Hindi natin pwedeng ikubli habang buhay. Samantala, si Marco ay abala pa rin sa pagtuturo. Dumadami na ang batang natututo sa kanya at dahil dito, dumadami rin ang taong nakakakilala sa kanyang pangalan. Ang simpleng tubere na dati ipinagtatawanan, ngayon ay nakikita na bilang huwaran ng tiyaga at talino. Isang gabi, habang naghuhugas ng plato, lumapit si Lia at nagtanong, Kuya, narinig po sa mga kaklase ko, bumabagsak daw ang kumpanya ni Sir Alexander. Totoo ba? Huminto sandali si Marco. Iniisip ang naririnig. Siguro nga, Lia. Pero tandaan mo, hindi natin dapat ikatuwa ang pagbagsak ng iba. Ang mahalaga, natututo sila sa pagkakamali nila. Napaisip si Lia at tumango. Pero kuya, hindi ba siya ang dahilan kung bakit tayo nahirapan? Bakit hindi ka natutuwa na bumabagsak siya? Ngumiti si Marco, pinunasan ng kamay at hinaplos ang ulo ng kapatid. Kasi Lia, kung matutuwa ako sa pagbagsak niya, pareho na lang kami. Ang tunay na tagumpay ay kapag napatunayan mong kaya mong tumayo nang hindi nananabotahin ng iba. Sa kabilang banda, lalong naging malala ang sitwasyon ni Alexander. Sa loob ng boardroom, isa-isang naglabas ng hinaing ang mga directors. Uy, may mga proyektong hindi maipaliwanag ang gastusin. May mga empleyadong nagrereklamo tungkol sa hindi patas na trato. At higit sa lahat, bumababa ang tiwala ng mga kliyente sa ating kumpanya. Pinilit ni Alexander na depensahan ang sarili. Ngunit halata sa tono ng mga directors ang panghuhusga. Pag-uwi niya sa mansyon, naglakad siya ng paikot sa sala. Hawak ang bote ng alak. Hindi pwedeng ganito. Ako ang CEO. Ako ang dapat hinahangaan. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko dahil lang sa isang tubero. Ngunit kahit anong galit ang kanyang ipakita, unti-unti nang bumibitaw ang mga tao sa paligid niya. Ang mga empleyadong dati isumusunod sa lahat ng kanyang utos, nagsisimula ng maging malamig at walang gana. Ang mga kliyente umaatras. At ang board, mas lalo nang naghigpit. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, biglang sumabog ang kanyang cellphone sa dami ng tawag. Mula sa media, mula sa mga investors, mula sa board. Sa wakas, lumabas na sa publiko ang mga anomalya sa loob ng kumpanya. At siya ang itinuturong may sala. Hindi pwede, sigaw niya, pinupok ang mesa. Hindi ako matatalo ng ganong kadali. Ngunit kahit sigawan niya ang mundo, malinaw na ang direksyon. Mula sa rurok ng kapangyarihan, nagsimulang bumagsak ang kanyang kaharian. At sa mga sandaling iyon, habang si Alexander ay lumulubog sa sariling kasakiman at galit, si Marco namay
nakatingin sa mga batang natututo sa kanyang tutorial. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang pag-asa. Ang parehong pag-asan iniwan ng kanyang ama sa lumang notebook. Kuya, sabi ni Leah habang nakaupo sa tabi niya, parang nagbabago na ang lahat. Dati tayo ang nasa ilalim, pero ngayon, ikaw na ang pinupuri ng mga tao. Tumingin si Marco sa kapatid, mumiti at marahang tumugon. Hindi mahalaga kung sino ang pinupuri. Ang mahalaga, may natututo at may umaangat dahil sa ginagawa natin. Doon nasusukat ang tagumpay. At habang ang isang tao ay bumabagsak dahil sa kayabangan, ang isa na may patuloy na umaakyat. Dala ang kabutihan at talino na hindi kailanmang kayang sirain ng paninira o kasakiman. Habang patuloy na bumabagsak ang reputasyon ni Alexander, si Marco naman ay mas lalong nakilala sa kanilang komunidad. Hindi na lamang siya basta tinuturing na tubero, kundi isang guro at huwaran. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, unti-unting may bagong damdaming umusbong. Isang bagay na hindi inaasaan ni Marco, lalo na't matagal ng puro pasakit at pagsubok ang kanyang kinakaharap. Madalas siyang tulungan ni Clara sa mga dokumentong kailangan niya para sa maliit na proyekto ng pagtuturo. Dahil sa tulong ng foundation at ilang mabubuting tao, nagsimula silang gumawa ng mas organisadong sistema. Isang Sabado ng hapon, matapos ang klase ng mga bata, naiwan si Clara upang tumulong magligpit ng mga mesa at upuan. Marco, sabi ni Clara habang inaayos ang mga papel, hindi ko akalaing ganito kabilis lalaki ang ginagawa mo. Ang dami ng batang natutulungan. Ngumiti si Marco habang nagbubuhat ng bangko. Hindi ko ring inaasahan. Akala ko noon hanggang tubo lang talaga ako. Pero natutunan ko kapag binuksan mo ang kaalaman, mas marami kang matutulungan. Tumingin si Clara sa kanya, may bahagyang ngiti sa labi. Kaya nga siguro, humahanga ako sa iyo. Natigilan si Marco, hindi agad nakapagsalita. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong uri ng salita. Clara, salamat. Pero baka mali ang iniisip mo. Isa lang akong simpleng tao. Umiling si Clara. Hindi mo ba alam, doon mismo nakikita ang tunay na halaga ng tao. Hindi sa dami ng pera o taas ng posisyon, kundi sa kabutihan ng puso niya. Saglit na natahimik ang dalawa. Tanging tunog ng hangin at mga batang naglalaro sa labas ang maririnig. Sa mga mata ni Clara, nakita ni Marco ang sinseridad. At sa loob niya, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng damdamin. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang pumanaw ang kanyang ama. Kinabukasan, dumating si Clara, dala ang ilang school supplies at mga librong ipamimigay sa mga bata. Para sa kanila to, sabi niya. Nakakuha ako ng kaunting donasyon mula sa mga kaibigan. Nagulat si Marco. Clara, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ngumiti si Clara, sabay titig sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat palagi, Marco. Nandito ako hindi lang bilang katrabaho, kundi bilang kaibigan. At sana, higit pa ron. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging malapit si Clara sa pamilya ni Marco. Naging parang anak na rin siya kay Aling Rosa, na tuwang-tuwa sa malasakit ng dalaga. Clara, anak, sabi ni Aling Rosa isang gabi habang sabay silang naghahanda ng hapunan. Malaking tulong ka sa amin. Hindi ko alam kung paano ka namin mababayaran sa lahat ng kabutihan mo. Ngumiti si Clara, pinunasan ng kamay. Tita, huwag ninyo na pong isipin yon. Ang mahalaga, masaya at ligtas kayo. Si Leah naman ay agad na naging komportable sa kanya. Ate Clara, buti na lang lagi kang nandito. Kung wala ka baka matagal nang sumuko si kuya. Nagulat si Marco sa sinabi ng kapatid. Leah, huwag kang ngang ganyan. Hindi ako susuko kahit kailan. Ngunit sa loob niya, alam niyang may katotohanan ang sinabi ng kapatid. Dahil sa tulong at presensya ni Clara, mas gumaan ang bigat ng kanyang pakiramdam. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad pa uwi sina Marco at Clara matapos ang klase ng mga bata, natigil sila sa ilalim ng poste ng ilaw. Tahimik ang paligid, tanging ihip ng hangin ang maririnig. Marco, mahinang wika ni Clara. Alam kong marami ka pang iniisip at responsibilidad. Pero sana, kahit papaano, isama mo rin ang sarili mong kaligayahan. Napatingin si Marco sa kanya.
ramdam ang bigat at init ng mga salita. Clara, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero siguro, unti-unti, natututo na rin akong bumukas. Ngumiti si Clara, marahang hinawakan ang kanyang braso. Hindi kita pipilitin. Nandito lang ako. Kahit saan ka dalhin ng laban mo, kasama mo ako. At sa gabing iyon, naramdaman ni Marco na hindi lamang siya may bagong kakampi sa laban kay Alexander at sa mga pagsubok ng buhay, kundi mayroon ding taong handang magmahal at sumuporta sa kanya sa gitna ng lahat ng unos. Habang patuloy na nagbabago ang mundo sa paligid nila, dahan-dahan ding nagbabago ang puso ni Marco. Mula sa pagiging isang anak na pasan ang lahat ng responsibilidad, ngayon ay isang taong handang tumanggap ng pag-ibig at kasama sa paglalakbay. At kahit alam niyang marami pang bagyong darating, mas tiwala siya ngayon dahil sa piling ni Clara, ramdam niyang may dahilan siyang magpatuloy at magpakatatag. Sa kabila ng unti-unting pag-angat ni Marco at ng kanyang pamilya, may dumating na pagsubok na hindi niyang inaasahan. Isang pagsubok na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang madaling araw, nagising si Marco sa malakas na pag-ubo ng kanyang ina. Agad siyang tumakbo sa kwarto ni Aling Rosa at nakita niya itong hingal na hingal, hawak ang dibdib at halos hindi makapagsalita. "Ma!" sigaw ni Marco. Agad siyang lumapit at inalalayan ito. "Lia, gising! Kailangan nating dalhin si Ma sa ospital." Nagmamadaling tumakbo si Lia palabas ng bahay upang humingi ng tulong sa kapitbahay para makasakay sila ng tricycle. Sa ospital, agad nilang inasikaso si Aling Rosa. Ngunit habang nasa labas si Marco at Lia, nilapitan sila ng doktor matapos ang ilang oras ng pagsusuri. "Marco, seryosong sabi ng doktor, malala na ang kondisyon ng iyong ina. Mayroon siyang chronic obstructive pulmonary disease. Kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan pero kung hindi makakayanan ng katawan niya, mahihirapan tayong pigilan." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Napatingin siya kay Lia na halos maiyak sa narinig. "Dok, gawin po ninyo ang lahat. Kahit anong kailangan, gagawin ko." Sa sumunod na mga araw, halos hindi na umuwi si Marco. Nasa ospital siya, nakabantay sa kanyang ina, habang si Clara ang umaalalay kay Lia. At sa mga klase ng mga bata, madalas ay sabay silang tatlong nag-uusap sa gilid ng kama ni Aling Rosa. "Marco," mahinang wika ni Aling Rosa isang gabi, "huwag mo akong masyadong intindihin. Ang mahalaga, huwag mong pababayaan si Lia." "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Si Lia naman, nagising sa iyak ng kuya at tuluyang humagulhol nang makita ang ina nilang wala na. Ang araw ng burol ay napakabigat. Ang mga kapitbahay ay dumating upang makiramay at si Clara ay palaging nasa tabi nila. Sa bawat dasal at pagbati ng pakikiramay, lalo lang naramdaman ni Marco ang kawalan. Sa kabila ng lahat ng kanyang ipinaglaban, ngayon ay wala na ang taong nagsilbing ilaw ng kanilang pamilya. "Kuya," umiiyak na sabi ni Lia habang nakaupo sa gilid ng kabaong, "paano na tayo ngayon? Wala na si Mama." Hinawakan ni Marco ang balikat ng kapatid. "Lia, hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko ang lahat para sa atin. Hindi ko hahayaan na masira ang lahat ng pinaghirapan ni Mama. Pangako, hindi kita pababayaan." Lapit si Clara, marahang hinawakan ang kamay ni Marco. "Marco, hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa. Nandito ako, kasama mo." Napatingin si Marco kay Clara, at bagaman puno ng sakit ang kanyang puso, naramdaman niya ang init ng suporta. Ngunit kahit may mga taong handang tumulong, hindi maitatangking malaki ang puwang na iniwan ni Aling Rosa. Sa mga araw pagkatapos ng libing, madalas na nakaupo si Marco sa kanilang sala, nakatitig sa notebook ng kanyang ama. Sa bawat pahina, pila naririnig niya ang boses ng mga magulang na sabay na nagsasabing, "Anak, pumayo ka. Para sa kapatid mo, para sa pangarap mo." Isang gabi, lumapit si Lia habang nag-aaral. "Kuya," sabi niya, pinupunasan ng mata, "naisip ko, kahit wala na si Mama, hindi natin siya dapat ipahiya. Mag-aaral ako ng mabuti para makita niyang hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo niya." Naluha si Marco
Niyakap ang kapatid. Tama ka, Lia. Gagawin nating inspirasyon si Mama. Hindi ito ang katapusan, kundi panibagong simula. Samantala sa kabilang dako ng lungsod, habang si Marco at ang kanyang pamilya ay nagdadalamhati, si Alexander ay lalong nadidiin sa investigasyon. Habang siya'y unti-unting nawawala sa mundo ng kapangyarihan, si Marco naman, bagaman nawalan ng isang mahal sa buhay, ay mas pinatibay ng sakit at pangako na ipagpatuloy ang laban. Sa gabing iyon, bago siya matulog, binuksan muli ni Marco ang notebook at isinulat, "Ma, kahit wala ka na, hindi kita bibiguin. Itutuloy ko ang lahat ng ipinaglaban ninyo ni Tay." At doon, sa gitna ng matinding lungkot, muling nag-alab ang apoy sa kanyang puso. Isang apoy na magtutulak sa kanya upang harapin ang mga susunod pang laban, mas matatag at mas determinado kaysa dati. Matapos ang paglilibing kay Aling Rosa, para bang nabalutan ng katahimikan ang bahay ni Marco. Ang bawat sulok ay tila may alaala ng ina. Ang upuang lagi nitong ginagamit sa pagtatahi, ang maliit na altar na araw-araw nitong pinupunasan, at ang amoy ng niluluto nitong sinigang na ngayon ay hindi na muling matitikman. Ngunit sa kabila ng lungkot, alam ni Marco na hindi sila pwedeng manatili sa dilim ng pagluluksa. Kailangan ipagpatuloy ang buhay, hindi lamang para sa kanya, kundi lalo na para kay Lia. Isang umaga, habang nakaupo si Marco sa mesa at nakatitig sa notebook ng kanyang ama, lumapit si Clara na mula pa kahapon ay tumutulong sa kanila. "Marco," mahinahong sabi niya, "naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo, kailangan ka ni Lia. At kailangan ka rin ng mga batang umaasa sa'yo." Tumingin si Marco, mabigat ang mga mata, ngunit may sinseridad ang sagot. "Alam ko, Clara, pero hindi ganun kadali. Sa tuwing naiisip ko na wala na si Mama, parang bumabagsak ang mundo ko." Hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. "Hindi mawawala ang sakit, pero matututunan mong mabuhay kasama nito. Gawin mong inspirasyon ang alaala niya." Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco na bumalik sa dati niyang gawain. Tinuloy niya ang pagtuturo sa mga bata, kahit ramdam niyang kulang ang kanyang sigla. Ngunit sa tuwing makikita niya ang masayang mukha ng mga estudyante, nararamdaman niyang may saysay pa rin ang lahat ng kanyang ginagawa. "Sir Marco," wika ng isa sa mga batang tinuturuan, "salamat po, dahil sa inyo pasado ako sa exam. Proud po ako." Bahagyang ngumiti si Marco. "Huwag kang tumigil sa pagsisikap. Kung kaya mo ito ngayon, kaya mo rin ang mas mahirap bukas." Habang unti-unting bumabalik ang sigla ng kanyang araw, si Lia naman ay nagsimula ring magpakita ng mas matinding determinasyon. Isang gabi, habang sabay silang nag-aaral, sinabi nito, "Kuya, balang araw gusto kong maging guro din, katulad mo, para kahit wala na si Mama, madama niya na natuloy ang pangarap niya para sa atin." Naluha si Marco, niyakap ang kapatid. "Lia, sigurado akong magiging mas mahusay ka pa kaysa sa akin. Huwag kang bibitiw sa pangarap mo." Dumating ang araw na inimbitahan muli si Marco ng foundation upang dumalo sa isang maliit na pagtitipon. Doon, pinuri siya ng mga opisyal at ipinakilala bilang huwarang volunteer na nagbigay ng inspirasyon sa marami. "Marco," sabi ng tagapagsalita, "ang kwento mo ay patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan para makatulong sa iba at bumangon." Habang nakatayo siya sa entablado, nakatingin sa kanya ang mga bata, si Lia at si Clara. Sa puso niya, naramdaman niya ang init ng pag-asa. Bagaman may lungkot pa rin, mas malakas ang kanyang determinasyong ipagpatuloy ang laban. Samantala, hindi pa rin natapos ang laban ni Alexander. Lalo siyang nababaon sa mga kaso't investigasyon. Isang gabi, nabasa ni Marco sa diaryo ang headline. CEO ng kilalang kumpanya, inakusahan ng malaking anomalya. Pinagmasdan niya ito sandali bago isinara ang pahina. Hindi siya natuwa, hindi rin siya nalungkot. Sa halip, bumulong siya. Siguro, ito ang kabayaran ng kayabangan. Pag-uwi mula sa pagtitipon, lumapit si Clara kay Marco. "Marco, nakita ko kanina kung paano ka pinupuri ng mga tao. Ramdam ko, malayo pa ang mararating mo.
Napatingin si Marco kay Clara. May ngiti sa labi, ngunit seryoso ang tono. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Si Leah, ikaw, at ang mga batang nagtitiwala. Hindi ko man maibalik si Mama, pero nakikita ko na may dahilan kung bakit ako dapat magpatuloy. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Si Marco ay mas naging organisado sa pagtuturo, nakipag-ugnayan sa ilang paaralan at nagsimulang makilala hindi lang sa kanilang barangay kundi pati sa kalapitbayan. Si Leah naman ay mas nagsipag sa pag-aaral, palaging nasa honor roll, habang si Clara ay palaging nasa tabi nila, hindi lamang bilang kakampi kundi bilang bahagi na rin ng pamilya. Isang gabi, habang napaupo sila sa labas ng bahay, nakatanaw sa mga bituin, nagtanong si Leah, "Kuya, sa tingin mo ba, proud si Mama sa atin ngayon?" Tumingin si Marco sa langit parang kinakausap ang ina. "Oo, Leah, sigurado ako, dahil kahit wala na siya, hindi natin siya binigo, at patuloy nating gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal niya." Niyakap ni Leah ang kanyang kuya, habang si Clara ay tahimik na nakatingin sa kanila, puno ng pag-asa at pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, ramdam ni Marco na kahit nawalan siya ng isang mahal, may bago namang dahilan para bumangon, ang pamilya at mga taong umaasa sa kanya, at ang pangarap na iniwan ng kanyang mga magulang na unti-unti niyang tinutupad. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit handa na siyang harapin ang lahat. Hindi na nag-iisa, kundi may kasamang pamilya at mga bagong kakampi na nagbibigay ng lakas sa bawat araw. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkamatay ni Aling Rosa at unti-unting bumabalik ang normal na takbo ng buhay ni Marco at Leah. Ang mga klase ng bata sa kanilang maliit na tahanan ay mas dumami at sa tulong ni Clara, nagkaroon sila ng mas organisadong sistema. Ngunit kahit tila maayos na ang lahat, may nakabinbin pa ring bagay sa puso ni Marco, ang pagkakabangga nila kay Alexander. Alam niyang hindi tuluyang matatapos ang laban hanggat hindi niya hinaharap ang taong naging ugat ng kanilang paghihirap. Isang araw, habang nagtuturo si Marco, isang matandang lalaki ang dumating. May suot itong maayos na barong at nakasalamin. "Ikaw ba si Marco?" tanong nito. "Opo, ako nga po," sagot ni Marco, nagtataka. "Galing ako sa isa sa mga kumpanya ni Alexander Uy. Dati akong direktor, pero umalis na dahil sa kanyang katiwalian. Alam ko ang lahat ng ginawa niya laban sa iyo." Seryoso nitong pahayag. "At gusto kong ipaalam sa iyo na malapit na siyang tuluyan bumagsak." Nagulat si Marco, "Bakit po kayo lumapit sa akin?" "Dahil gusto kitang bigyan ng pagkakataon," sagot ng lalaki. "May imbestigasyon laban sa kanya at isa ka sa mga taong makakapagpatunay ng kanyang ginawang paninira. Kailangan ng boses mo." Tahimik si Marco, hindi agad nakasagot. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng alaala, ang araw na pinahiya siya, ang pagkawala ng kanyang mga kliyente, at ang hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Ngunit naisip din niya ang mga salita ng kanyang ina. "Huwag mong hayaang ang galit ang magdikta ng gagawin mo." Kinagabihan, kinausap niya si Clara tungkol dito. Nakaupo sila sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. "Clara, hindi ko alam kung dapat ba akong magsalita laban kay Alexander. Hindi ako sigurado kung gagawin ko yon para sa hustisya o dahil lang sa galit ko." Hinawakan ni Clara ang kanyang kamay. "Marco, ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero kung magsasalita ka, gawin mo ito hindi lang para sa sarili mo. Gawin mo ito para sa mga taong nasaktan niya, para sa mga empleyadong pinahirapan niya, at para hindi na niya magawa pa ito sa iba." Napaisip si Marco. Tama ka, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa katotohanan. Kinabukasan, nagpasya siyang dumalo sa investigasyon. Sa harap ng mga abogado, board members at ilang kinatawan ng gobyerno, nagsalita si Marco. "Ako si Marco de la Cruz, isang tubero. Wala akong kapangyarihan o kayamanan. Pero simula ng araw na pinahiya ako ni Ginoong Alexander Uy, biglang nawala ang lahat ng kliyente ko. Nalaman ko ring may mga empleyado siyang pinipilit manahimik sa mga maling gawain niya. Hindi ko kayang manahimik. Kung gusto ninyong malaman ang totoo, tingnan ninyo ang mga taong naapektuhan niya.
Hindi lang ako ang biktima. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Nakita niya sa gilid ng mata si Alexander. Nakaupo at malamig ang tingin. Ngunit hindi na siya natakot. Sa halip, mas lalo niyang pinatibay ang kanyang loob. Pagkatapos ng kanyang salaysay, lumapit sa kanya ang isa sa mga abogado. Marco, salamat sa katapangan mo. Ang tinuran mo ay malaking bahagi ng aming kaso laban sa kanya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Leah at Clara. Kuya, nabalitaan ko, nagsalita ka raw sa harap ng lahat? Ani Leah, puno ng tuwa. Humiti si Marco, niyakap ang kapatid. Oo, Leah, at ginawa ko yon hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng inaapi. Lumapit si Clara, may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Iyon ang dahilan kung bakit humahanga ako sa iyo, Marco. Hindi ka lang lumalaban para sa sarili mo, kundi para sa iba. Ngunit sa loob ni Marco, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Oo, nagsalita na siya, ngunit nasa kamay pa rin ng batas at ng board ang magiging hatol kay Alexander. Gayunman, ramdam niyang gumaan ang kanyang dibdib. Para bang natanggalan siya ng isang malaking pasanin. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang normal nilang buhay. Ngunit isang gabi, habang nataupo si Marco at nakatitig sa notebook ng kanyang ama, naramdaman niyang isa na namang pahina ng kanyang buhay ang naisulat. Ang nakaraan na puno ng sakit ay hindi na kailanmang mabubura. Pero maaari itong maging pundasyon ng kanyang mas matibay na kinabukasan. Bulong niya sa hangin, hinaharap ko na ang mga dapat kong harapin. Hindi na ako tumatakbo. At kahit mahirap, alam kong tama ang ginawa ko. Sa puntong iyon, mas malinaw sa kanya ang lahat. Upang tuluyang makalaya sa bigat ng kahapon, kailangan niyang harapin ang nakaraan. Hindi bilang isang sugatan, kundi bilang isang taong natuto at handang lumaban para sa mas mabuting bukas. Makalipas ang ilang buwan, mula nang humarap si Marco sa investigasyon, lumabas din sa wakas ang desisyon. Sa harap ng media at publiko, inanunsyo na napatunayan ang mga anomalya at pang-abusong ginawa ni Alexander Uy. Ang dating kinikilalang makapangyarihang CEO ay tinanggal sa posisyon at nakaharap sa mga kasong kriminal na maaaring maglagay sa kanya sa kulungan. Nasa kanilang maliit na bahay si Marco nang marinig ang balita sa radyo. Si Leah ay agad tumakbi papunta sa kanya. Bitbit ang maliit na radyo at halos hindi mapigilan ang tuwa. Kuya, natalo na si Sir Alexander. Hindi na siya ang CEO. Ang sabi pa, mananabot daw siya sa lahat ng kasalanan niya. Napangiti si Marco, ngunit sa halip na tuwa ay katahimikan ang bumalot sa kanya. Leah, hindi ito tungkol sa pagkatalo niya o pagkapanalo natin. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. At sana matuto rin siya sa nangyari. Sa gilid, tahimik na nakikinig si Clara. Lumapit siya kay Marco at marahang nagsalita. Ibang klase ka talaga. Kahit may pagkakataong kang ipagdiwang ang pagbagsak niya, pinili mong manatiling mapayapa. Mumiti si Marco at tumingin sa kanya. Siguro kasi natuunan ko na ang tunay na laban ay hindi para ipakita kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang marunong magpatawad at magpatuloy. Sa sumunod na mga linggo, mas lumawak pa ang proyekto ng pagtuturo ni Marco. Sa tulong ng foundation at ilang guro na kusang loob na sumama sa kanya, nakapagtayo sila ng maliit na learning center sa kanilang barangay. Ang dating lumang sala na puno ng upuan at bata ay napalitan ng isang mas maluwag na silid-aralan. May mga librong donasyon at blackboard na luma, ngunit matibay. Kuya Marco, parang tunay na eskwelahan na ito. Tuwang-tuwang sabi ni Leah habang tinutulungan siyang ayusin ang mga mesa. Oo nga, Leah, sagot niya, sabay haplos sa buhok ng kapatid. At hindi lang ito para sa atin, kundi para sa lahat ng batang nangangarap. Ito ang pamana ni Mama at ni Papa sa atin, ang ipagpatuloy ang pagpapahalaga sa edukasyon. Sa pagbubukas ng learning center, dumalo ang maraming magulang at estudyante. Isa-isang lumapit ang mga magulang kay Marco upang magpasalamat. Salamat Marco, sabi ng isa. Kung wala ka, baka hindi nagkaroon ng ganitong pagkakataon ang mga anak namin.
Habang nakatayo sa harap ng lahat, tiningnan niya ang mga bata at marahang nagsalita. Mga bata, tandaan ninyo, huwag kayong matatakot sa mga problema. Ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral at ang bawat pagkatalo may binubuksang pintuan patungo sa panibagong pag-asa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at sa puso ni Marco, naramdaman niya na natutupad na niya ang pangarap ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi lang iyon ang nagbago sa kanyang buhay. Ang relasyon nila ni Clara ay mas lalong lumalim. Hindi na lamang siya simpleng kakampi o kaibigan. Unti-unti, naging bahagi na siya ng pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng bahay, nagtanong si Clara, "Marco, naisip mo na ba ang kinabukasan mo? Hindi lang para sa pagtuturo, kundi para sa iyo rin." Napangiti si Marco, tumingin sa kanya at hinawakan ang kamay niya. "Clara, matagal ko nang iniisip yan at alam kong gusto kong kasama ka sa kinabukasan ko." Namula ang pisngi ni Clara, ngunit ngumiti siya at sumagot, "Kung ganon, kahit anong laban pa ang dumating, kasama mo ako." Samantala, si Lia ay mas naging masigasig sa pag-aaral. Palaging kasama sa honor roll at madalas magsabi kay Marco, "Kuya, pangako, kapag nakapagtapos ako, tutulong ako rito sa learning center. Hindi lang ikaw ang magiging guro, ako rin." At sa tuwing maririnig niya iyon, napapangiti si Marco. Nakikita niya sa kapatid ang kinabukasan na matagal nang pinangarap ng kanilang ina. Makalipas ang 1 taon, naging mas kilala pa si Marco, hindi lang sa kanilang barangay kundi sa kalapit na bayan. Ang mga balita tungkol sa tuberong naging guro ay kumalat at marami ang humanga sa kanyang dedikasyon. Sa bawat panayam, palagi niyang sinasabi, "Hindi ko ito magagawa kung wala ang pamilya ko, si Clara, at ang mga batang nagtitiwala." Ang lahat ng ito ay para sa kanila. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Marco at Clara pauwi galing sa learning center, napahinto sila sa harap ng isang lumang puno ng mangga. Tahimik ang paligid at tanging ihip ng hangin ang maririnig. "Marco," sabi ni Clara, "kung babalikan mo ang lahat ng pinagdaanan mo, mula sa pagiging tubero, sa kahihiyan na naranasan mo kay Alexander, hanggang sa pagkawala ng iyong ina, ano ang aral na pinakamalaking natutunan mo?" Matagal na nag-isip si Marco bago sumagot, na ang tao kahit ilang beses madapa ay kayang bumangon basta may dahilan at may mga taong nagmamahal sa kanya. At higit sa lahat, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan mong magbigay ng pag-asa sa iba. Ngumiti si Clara, marahang idinikit ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. At iyon ang dahilan kung bakit alam kong marami ka pang maaabot. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Marco sa kalangitan, ramdam niyang kumpleto na siya. Oo, nawalan siya ng ina. Oo, pinagdaanan niya ang kahihiyan at sakit. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa iisang pagkatalo, kundi sa kakayahang bumangon at magmahal muli. At doon nagtapos ang isang kabanata ng kanyang buhay, hindi bilang tubero na pinahiya ng isang CEO, kundi bilang isang taong nagtagumpay sa sariling paraan. Isang taong natutong magmahal, magpatawad at magbigay ng pag-asa. Sa puso niya, malinaw ang mensahe. Ang tunay na lakas ng tao ay nasa kababaang loob, sa katapatan, at sa pagmamahal na kayang ibigay kahit gaano kahirap ang laban.